Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang Araling Panlipunan 9, Unang Markahan, Module 3, ang sistema o mga sistemang pang-ekonomiya. Ano nga ba ang mga sistemang pang-ekonomiya? Ito ay ang mga sistema na kung saan sumasaklaw sa mga estruktura, institusyon, at mekanismo na batayan sa pagsasagawa ng mga gawaing pamproduksyon upang sagutin ang mga pangunahing katanungang pang-ekonomiya. Para masolusyonan ang mga suliraning pang-ekonomiya tulad ng kakapusan at kakulangan, mahalaga sa isang bansa na ipatupad ang alokasyon na bubuo ng sistemang pang-ekonomiya na tutugon sa mga suliraning ito. Walang perpektong sistema na angkop sa isang bansa, kaya't ito ay maaaring baguhin ayon sa pangangailangan ng kanilang ekonomiya. Mga uri at katangian ng sistemang pang-ekonomiya. Una, tradisyonal na ekonomiya o traditional economy. Batay sa mga larawan na inyong makikita sa screen, yan ang mga katangian ng isang ekonomiyang tradisyonal. Tunghayan natin, tingnan natin ang paliwanag at mga katangian ng isang ekonomiyang tradisyonal. Ang ganitong uri ng ekonomiya ay sinasagot ang suliraning pang-ekonomiya sa pamamagitan ng tradisyon, paniniwala, kagawian at patakaran ng lipunan. Ang tanong ng ano ang lilikhaing produkto ay hindi mahirap sagutin sapagkat ang pangangailangan ng tao ay umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan tulad ng damit, pagkain at tirahan. Ang mga ito ay iba't ibang mga katangian ng traditional economy. Ang sistemang ito, ang lipunan ang nagdidesisyon sa mga produkto at serbisyo na gagawin at ipamamahagi batay sa kanilang tradisyon. Walang tiyak na batas o patakarang ipapatupad sa pamamahagi ng produksyon. Bakit walang batas? Bakit walang patakaran? Dahil ang punot dulo o ang batayan ng kanilang ekonomiya ay batay sa kanilang paniniwala at tradisyon. Nangangahulugan na ang pagsagot sa mga suliraning pang-ekonomiya ay naimpluwensyahan ng kanilang paniniwala at kaugalian. Ang tradisyonal na ekonomiya ay may kalakasan at may kahinaan. Ang kalakasan nito ay naipepreserba ng kultura ng isang lahi dahil ginagamit nila ang mga tradisyon na nakuha nila mula pa sa karanasan ng mga ninuno upang gabayan ang pang-araw-araw na buhay at mga desisyon sa ekonomiya. Samantala, meron din itong kahinaan. Mahina sa mga pagbabago sa kalikasan, lalo-lalo na sa panahon dahil ang tradisyonal na ekonomiya ay limitado ang paglago ng produksyon. Kapag ang ani o pagngangaso ay mahirap, ang mga tao ay namamatay sa gutom. Sa makatwid, ang tradisyonal na ekonomiya ay hindi bukas sa pagbabago. They are not also open to mass production. Therefore, ang kanilang kahinaan ay hindi masyadong natutustusan kapag dami ng produksyon ang pangangailangan. Sa kasalukuyan, mahintulad mo ang online barter na sikat sa social media ngayon bilang isang tradisyonal na ekonomiya. Dahil sa katangian ng online barter, na nagpapalitan ng mga produkto na tumutugma sa katangian ng tradisyonal na ekonomiya. Sa online barter na ito, malayang nakakapagpalitan ng mga kagamitan at pagkain ang mga tao na hindi gumagamit ng pera. Kapag nagkaroon ng palitan ng produkto at hindi gumagamit ng pera, isa yon sa mga katangian ng isang tradisyonal na ekonomiya. Ang isang online barter ay isang tradisyonal na ekonomiya. Bakit? Kung sa isang online platform na papalitan ang mga entrepreneur ng produkto, subalit
sila ay hindi gumagamit ng pera, nagpapalitan lang sila kung anong produkto mayroon sila at kung ano naman ang produkto na ipapalit nila. Ang isa ito sa mga katangian ng isang traditional economy. Tingnan naman natin ang market na ekonomiya. Matutunghayan natin sa larawan, may mga iba't ibang mga bandila o flags ng iba't ibang bansa. Ang mga bansang yan ay may market economy ang sistema ng kanilang ekonomiya. There are also features of free economy. One feature is innovation, the lower cost of production or the lower cost of goods, ease of doing business, profits, etc., etc. These are the different features of free market economy na kailangan nating matutunan at kailangan nating malaman. Ang free market economy ay isang sistema ng pagdidesisyon sa pagsagot sa mga suliraning ano, paano at para kanino ang gagawin ng mga produkto at isasagawa ng isang individual at pribadong sektor. Ang suliraning ano, paano at para kanino ang gagawin ng mga produkto ay isasagawa ito ng isang individual at pribadong sektor. Sa market economy, ang konsepto ng market economy ay umiikot sa konsepto ng isang pamilihan. Ano ba ang isang pamilihan? Ito ay nagpapakita ng mga taong o nagpapakita ng mga organisadong transaksyon ng mamimili at nagbibili. Ang produksyon at distribusyon ng mga kalakal at serbisyo pangkabuhayan ay nagaganap sa mekanismo ng malayang pamilihan na ginagabayan ng isang sistema ng malayang pagtatakda ng halaga. Tingnan natin ang mga katangian ng market economy. Isang konsepto ng market economy ay ang sistema ng kapitalismo. Ano ba ang kapitalismo? Ang kapitalismo ay pangunahing sistema ng pang-ekonomiya sa Europe at United States mula 1800s. Ang kapitalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na ang pagmamay-ari ng yaman at produksyon ay nasa kamay ng mga individual o pribadong sektor. Ang pribadong pagmamay-ari at layuning tumubo ay laganap sa sistemang ito. Ano yung layuning tumubo? Layuning tumubo ng pera, layuning magkaginansya, layuning yung tinatawag natin sa English na profitability. So every entrepreneur, pag pumapasok sila sa negosyo, naglumalagak sila ng kanilang puhunan, they will make sure na tataas ang kanilang produkto. Tataas rather ang kanilang kita o tubo sa kanilang produkto na binibenta. Wala naman sigurong negosyante na nagninegosyo na pababa ang kanilang kita. Not kadalasan, all of them are working for the profitability in their products in the market. Ang pagkaroon ng kalayaang pang-ekonomiya sa sistemang ito ay nagdulot ng pagkakataon ng mga mamamayan na makapili at makapaghanap buhay. Because there is a free market system, dahil malaya ang pamilihan, malaya ang mga tao na pumili, malaya ang mga taong magtrabaho. In other words, nagkaroon ng oportunidad ang mga taong makapagtrabaho. Dahil magkaroon ng oportunidad ang mga taong nakapagtrabaho at marami din ang nakapagnegosyo o entrepreneur, nakakatulong ito sa paglago ng isang ekonomiya. Halimbawa ng mga bansang napabilang sa market economy ay mga bansang Mexico, United States at Canada at marami pang iba. Sa mga bansang ito, paggawa at pagbibenta ng mga produkto at serbisyo ay nagaganap sa mekanismo ng malayang pamilihan, ngunit mayroong ganap at takdang halaga. Mayroong presyo, mayroong takdang halaga.
and every goods and services available in the market ay mayroong karampatang halaga o presyo ang mga ito na binibili ng mga mamimili. Tingnan natin ang diagram na ito na isang katangian ng kapitalismo. Ang isang kapitalismo ay namumuhunan ang isang kapitalista. Pag sinabing namumuhunan ng isang kapitalista, ibig sabihin, nag-i-invest siya. Gumagamit siya ng kanyang pera upang i-invest sa isang negosyo o sa isang bansa. Pero ang kapitalista ang siyang nagtatakda ng presyo. Hindi ang mamimili ang nagtatakda ng presyo. Hindi rin ang pamahalaan ang siyang nagtatakda ng presyo. Kundi ang mga kapitalista ang siyang may kapangyarihan na magtakda ng presyo. Sa pagkakaroon naman ng desisyon o sa paggawa naman ng desisyon, desentralisado ang paggawa ng desisyon. Maaaring magmamay-ari ang mga mamamayan o ng pribado, individual ng mga ari-arian. In other words, the state or government cannot limit the ownership of people sa kanilang ari-arian or property. In other words, kayo, ako, tayong lahat, sa isang kapitalismong ekonomiya, hindi pinagbabawalan ang pagmamay-ari ng isang ari-arian. Hindi rin kinokontrol ang pagmamay-ari o pagmamay-ari ng isang ari-arian. May kalayaan sa pagninegosyo. Dahil may kalayaan sa pagninegosyo, kahit sino pwedeng magnegosyo ng anumang produkto. Subalit, dapat ito ay legal na negosyo o may karampatang permiso ang iyong pagninegosyo. Dahil malaya ang pagninegosyo, nagkaroon ngayon ng kompetisyon sa pamilihan. Kapag magkaroon ng kompetisyon sa pamilihan, magkaroon ng kompetisyon ang mga entrepreneur na magpapalapit sa kanila sa mga mamimili. Paano ba maging malapit sa mamimili ang mga entrepreneur at madaling mai-introduce ang kanilang mga produkto sa mga mamimili? So, kailangan mong maglaro sa presyo. Kapag mababa ang presyo mo, higit na mas maraming mamimili na lumapit sa iyo dahil mababa ang presyo mo. Kapag mataas naman ang presyo mo at yung kompetensya mo ay mababa, tiyak, ang mga mamimili ay pupunta doon sa mababang presyo. So, dahil nagkaroon ng kompetisyon, magpabababa na naman ng presyo ang iba't ibang entrepreneur upang makuha nila ang kanilang mga suki o mapatronize sila ng kanilang mga consumer. At ang pinakalayunin ng kapitalismo ay ang layuning tumubo. Yung sinabi ko kanina na profitability. Or sa Bisaya, itawag natin siya o ginansya. Magpakaginansya or magpaginansya gina basta negosyante. Alright? Ang kalakasan ng market economy ay nagbibigay ito ng maraming oportunidad sa trabaho dahil sa pagpapatayo ng mga iba't ibang negosyo ng mga kapitalista. In other words, there is job creation, there is job opportunities because there are many businesses sprouting, building, and investing in the economy because of the kapitalista, because of their interest to invest in a particular field, in a particular business. Nagkaroon ngayon ng trabaho, nagkaroon ngayon ng oportunidad ang mga tao na magkaroon ng trabaho dahil sa mga negosyo na naipapatayo ng mga kapitalista. Samantala, meron din itong kahinaan. Ang kahinaan ng sistemang ito ay pwedeng mapagsamantalahan ng kapitalista ang manggagawa dahil ang kapitalista ay nakatuon lamang sa kanyang kita. Samantala, ang manggagawa, ang kapakanan ng manggagawa ay hindi niya ito priority.
other words, ang kahinaan ay pwedeng mapagsamantalahan ng kapitalista ang manggagawa dahil nakatuon siya sa kita kaysa kapakanan ng kanyang manggagawa. Ang susunod na sistemang pang-ekonomiya ay ang pinag-uutos na ekonomiya or command economy. Tingnan natin ang mga larawan. Ang unang larawan ay isang bansang North Korea. On the other picture is a ladder of the characteristics of the command economy. And on the other hand are the flags of the different countries around the world that embraces command economy. Ito ngayon ang mga katangian ng command economy. Isa dyan, ang estado ang may responsibilidad na sa pagsagot sa mga suliraning pang-ekonomiya. In other words, parang kabaliktaran ito ng market economy. Kung sa market economy, ang sasagot sa mga suliraning pang-ekonomiya ay ang individual o pribadong sektor. Samantala, sa command economy, sasagutin ito ng estado. Isa sa mga sistema na command economy ay ang komunismo at pasismo. Kabilang dito ang komunismo at pasismo bilang uri ng ekonomiyang command economy. Ang komunismo ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang estado ang nagmamay-ari at kumokontrol ng yaman ng bansa at ang produksyon nito. Sa ilalim ng komprehensibong kontrol at regulasyon ng isang pamahalaan, ang ekonomiya ng bansa ay nasa kamay ng isang central planning. Ang pagpapasya ukol sa mga gawaing pang-ekonomiya ay sinasagawa ng estado at inaasahan na ang mga mamamayan ay susunod lamang sa desisyon ng estado. Therefore, walang kalayaan. Ang mga suliraning pang-ekonomiya ay naayon sa pagpaplanong pangkabuhayan ay doon lamang sa pagpaplanong sentral o isinasagawa ng isang central planning board. Ang lahat ng tao ay gagawa at kikilos batay sa kanilang kaalaman at kakayahan at sila ay babayaran ayon sa kanilang pangangailangan lamang. Walang pribadong pagmamay-ari ng mga industriya dahil lahat ng mga industriya sa command economy ay pagmamay-ari ng estado o gobyerno. Ang pasismo naman ay isang sistemang pang-ekonomiya at politikal na sinimula ni Benito Mussolini sa Italy noong 1922. Itinatag niya ang partidong pasista. Ipinakilala naman ni Adolf Hitler ang pasismo sa Germany. Ang mga yaman at industriya ay kontrolado at pagmamay-ari ng estado at pinamumunuan ng isang diktador. Sa ilalim ng sistemang ito, ang diktador ang nagdedesisyon sa lahat ng mga gawain ng estado, politikal, sosyal at ekonomikal. Ang pag-aangkat ng mga produkto, pagwiwelga at pagtatag ng unyon ng mga manggagawa ay mahigpit na ipinagbabawal ng estado sa pamunuang pasismo. Ang produksyon ay naaayon sa pangangailangan ng ekonomiya. Ang bawat individual ay walang karapatang magreklamo at sumuway sa itinatadhana ng batas. Sa kasalukuyan, ang North Korea ay maihalin tulad sa command economy dahil sa uri ng pamumuno ng leader nito. Ito ay pinamumunuan ng isang diktador na kung saan ang lahat ng ekonomikong desisyon ay nanggagaling sa kanya at sinusunod ng kanyang mga nasasakupan. Ang kalakasan ng ekonomiyang command economy ay napapanatili nitong organisado ang bansa at napapasunod ang mga tao sa anumang desisyon na makabubuti sa kanilang bansa. Samantala, ang kahinaan naman nito ay napipilitan ang mga negosyante na sumunod sa utos o pagbago ng presyo ng bilihin sa pamilihan dahil kontrolado ito ng pamahalaan. Ano naman ang pinaghalong ekonomiya or mixed economy?
Isang sistemang pang-ekonomiya na masasabi nating pinaghalo dahil sa pinag-iral ng command at market economy. In other words, pinaghalo ang command at market na ekonomiya sa mixed economy. Ito ay kinapapalooban ng magkakaugnay na katangian ng dalawang sistemang malayang pamilihan at sentralisadong pagpaplanong pang-ekonomiya ng pamahalaan. Sa ilalim ng pinaghalong ekonomiya o mixed economy ay binabalanse ang pagkontrol at kalayaan ng pamahalaan at maging ng mamamayan. Karamihan sa mga makabagong ekonomiya ngayon ay ipinatutupad ang gampanin ng pamahalaan at pribadong sektor o pribadong individual. Binibigyan ng proteksyon ng pamahalaan ang pribadong pagmamay-ari ng tao, kaalinsabay ng pakikialam ng kaganapan ng pamahalaan upang matiyak ang mga layuning pang-ekonomiya ay matatamo. Halimbawa ng bansang napabilang sa mixed economy ang United States. Isali na lang din natin ang Pilipinas, dahil ang Pilipinas din ay isang halimbawa ng mixed economy. Ano ba ang kalakasan ng mixed economy? Ang mixed economy, napapanatili ang maayos na daloy sa kaganapang pang-ekonomiya dahil sa ugnayan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Samantala, ang kahinaan naman nito ay ang pagpapataw ng malaking buwis sa mga pribadong sektor na namumuhunan. Ito yung chart. Tingnan natin ang mga paghahambing ng mga sistemang pang-ekonomiya mula sa tradisyonal, market, command at mixed economy. Ano ang gagawin? Ito ang sagot ng tradisyonal. Ito naman ang sagot ng market economy. Ito naman ang sagot ng command economy at ito naman ang sagot ng mixed economy. Meron tayong tatlong pangunahing tanong pang-ekonomiya. 3 basic economic questions. Ano ang gagawin? Paano ito gagawin? Para kanino ang gagawin? Ang mga tanong na yan ay nasasagot sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Depende ang sagot sa kanong uring sistemang pang-ekonomiya ang niyakap ng isang bansa. Kung titingnan natin ang Pilipinas, tayo ay mixed economy. Ano ang gagawin? Sa mixed economy, pinagpapasyahan ng estado at individual. In other words, sa mixed economy, there is a partnership between government and private sector. Kung sa tradisyonal naman, ang lipunan ay nakatuon, ang desisyon ay nakatuon sa lipunan at ang kanilang kagawian at tradisyon ay isinaalang-alang. Sa market economy naman, ang individual ang siyang nagpapasya. Sa command economy naman, ang nagpapasya ay estado. Sinasagot nito ang mga pangunahing pang-ekonomikong katanungan ayon sa katangian ng bawat sistema. Kung mapapansin ninyo sa chart, yun ang mga kasagutan ng bawat tanong ang ekonomiya ayon sa mga sistemang pang-ekonomiya.